Ayan, magandang araw po. So, bali time check. Alas 10 po ng umaga. Then, kakatapos lang namin kumain. So, ngayong araw po kasi ay Sunday. So, ibig sabihin, family time. Isip namin ni Aya, may chance kami ngayong araw na makapaglinis man lang ng bahay. Yun ang gagawin namin ngayon. And share ko lang sa inyo, alam nyo ba, simula nung tumira ako dito sa Japan, sobrang daming adjustment talaga, no? Simula sa mga culture, pati na rin sa mga cost of living. Kasi alam nyo naman, di ba, sobrang taas talaga ng cost of living dito sa Japan. Kung ikukumpara natin sa Pilipinas, di ba? Kaya naman, malaking adjustment talaga yun bilang isang foreigner na katulad ko po dito sa Japan. Nung simula talaga, sobrang nanibago talaga ako kasi nagugulat ako dun sa mga presyo ng mga bilihin dito sa Japan eh. Tapos, lagi kong kinukompute agad sa peso. Tapos, malalaman ko, sobrang taas ng presyo nito compare dun sa atin sa Pilipinas Pero nung tumagal-tagal, nasanay na rin ako. Simula nga nung nag-vlog po ako dito sa Japan kasi gusto ko sanang i-share yung buhay dito sa Japan eh. Kaya marami nga nagtatanong sa inyo ano yung buhay dito sa Japan, ano yung cost of living talaga dito, magkano yung mga bayarin, magkano yung kinikita. Ayan, na-share ko naman na sa inyo yan eh. Ano daw ba namin pinagkakasya yung mga budget namin dito, and at the same time, paano daw ba kami nakakapag-save. Ayan, sige, may share lang kami sa inyo. So, di bali kasi kami ni Aya, talagang pagdating sa budget, nagtutulungan talaga kami, no? Siyempre, parehas kami nagtatrabaho. Budget talagang pinag-iisipan din talaga namin. Kung paano namin gagastusin and paano rin kami makakapag-save. Kung mapapansin nyo, meron akong hawak ngayon na notebook. Kasi nakalista rito yung mga kailangan namin ngayon dito sa Japan. Or dito sa bahay. Tapos naghanap kami kung saan namin mabibili itong mga gamit na to. So di bali itong mga nilista ko na to, nabili namin lahat sa Temu. No? Kasi sobrang ganda ng price nila, hindi ganun kamahal. Napansin namin good quality talaga yung mga products na binibenta nila rito. Anyway, sige, share ko sa inyo yung mga nabili namin dito sa Temu. Bilang Pilipino nga na nakatira dito sa Japan, gusto lang sana akong share sa inyo na life hack. Ayan, para sa mga kababayan natin na mahilig sa mga mura pero good quality na mga products. Try nyo na yung Temu. Ayan. So bumili kami ng telescopic window squeeze cleaner with bendable head. Tapos, bumili rin kami ng one-piece multi-purpose 2-pack 1 concave tank cleaning press handle cap press. Pati na rin itong one-piece new upgraded second generation universal small gap. So, di bali yung mga nabanggit ko na yun, mga panlinis namin yun para sa window namin. No, kasi dahil nga nag-winter season dito and patapos na nga, nagkaroon siya ng mga amag. So, yun yung mga gagamitin namin, panlinis yun. May papakita ko sa inyo. Hi guys! So, ngayon ay maglilinis tayo ng ating bintana. Dahil kung makikita nyo yung bintana natin, napakadumi. So, ito, meron tayo ditong squeeze cleaner. Ayan. Tama ba ako? Squeeze cleaner? Yes. Tapos ito naman, meron tayo nito. Para siyang maliit na sponge na may hawakan. For ano naman siya, 'di ba yung pinagdadaanan ng tama ba ako yung sa bintana, 'di ba sliding door kasi yung ano natin, sliding door, sliding window. Sliding window. Yung gilid niya sobrang dumi. Oo. Tapos mahirap yung linisin ng normal na sponge lang. Or basahan, no? Meron tayo nito. And so meron din tayo nitong parang brush. Yan ang mga gagamitin natin ngayon para malinis natin yan. Kasi nung dumaan yung winter season no? Laging nababasa yung bintana. Oo, nagkakaroon siya ng ano man tawag amag? doon? Oo, parang nag-aamag kasi mainit sa loob tapos malamig sa labas. Normal lang naman 'yon sa mga bahay dito. Sa mga bahay, no? Lalo na sa bintana. Kaya yan yung mga nabili namin. Squeeze cleaner, brush, and ayan. Tubo. Kasi maano siya pwede mo siyang i-connect dito. Para mapahaba mo siya. Oo. Halimbawa, mataas yung bintana nyo. Halimbawa, kung building yung bahay. No? Kumbaga talagang double purpose talaga siya, ano? Meron na rin siya nitong pad. para siyang ano pa yun?
Microfiber. Para siyang microfiber. Talagang makakalinis talaga, ano? Ay, ano pala siya, 2 piraso na, di ba? May palitan ka na. Palitan. Ayan, so, simulan na natin. Yes. Maglinis na tayo. Simulan mo na. Simulan ko na. Ayan, tara. Simulan na natin yung paglilinis ng bintana. So, matagal-tagal na rin kasi nung last ko na linis to eh. Sigurado, sobrang dumi na naman dahil nga sa nagdaang winter season. So, puro amag na naman yung mga gilid-gilid lalo ng mga bintana namin. Ayan, papakita ko sa inyo. So, ayan o. Basang-basa na naman yung mga bintana. Sobrang lamig sa labas tapos mainit sa loob. Kaya ayan, nagkakaroon ng mga amag-amag dito. So, yan yung mga lilinisin ko ngayon. Gamit yung nabili natin sa Temu. Tapos yung part din dito sa baba kung saan dumadaan yung bintana. Ayan, sobrang dumi na rin dyan. Lilinisin ko din yan para maalis yung mga amag-amag. Ay! Onegaishimasu. Ayan, kakatapos lang natin maglinis ng ano ba tawag doon? Yung bintana. Ano, approve ba sa'yo? Malinis na yung bintana natin. Ayun. Ayan, habang nagtitimpla si Mama Aya, pag-usapan natin yung... Ayan, may mga nagtatanong sa atin, Mahal. Yeah. About dun sa tinatawag na pagbabudget dito sa Japan. Budgeting. Oo, kasi yung mga naku-curious sila, yung mga nanonood sa atin, naku-curious sila, paano daw natin na pagkakasya. Paano mo na yung curious? Paano ba yung curious? Ayan. Paano daw natin na pagkakasya yung sweldo natin sa mga gastusin dito sa Japan. Diba, siyempre, nandyan yung mga bills or utilities sa bahay. No? Oo, tapos nagkakaimono pa kami. Oo. Nagkakaimono Grocery. pa tayo, no? Oo, Siguro, nakakailang grocery din tayo sa isang buwan, no? Tapos, ang problema pa nun, di ba? Biglang taas ng presyo ng bigas dito. Meron kasing mga supermarket dito sa Japan na talagang compare mo sa ibang supermarket na hindi masyadong kilala. Matataas, medyo pricey yung mga tinitinda. Doon tayo lagi namimili sa mas mura, di ba? Mas mura talaga. Tapos, di ba, dito kasi sa Japan, nagkakaroon sila ng, kung tawagin hanggaku, or parang half discount. price. Oo. Pagka lalo na't pagka medyo parang paggabi na yung paggabi na siya, nagha-half price na yung mga nagmumura na yung mga bilihin. Ayun nga, bilang foreigner dito sa ibang bansa,
talagang kailangan marunong ka tumingin ng Diskarte. o dumiskarte na kung saan ka makakamura, no? Saka kami kasi ni Aya po kasi talagang lagi naming inuuna talaga yung mga needs namin talaga, no? Bago yung wants. So, yun ang isa sa mga pinaka-importante. As talagang ang pinaka-importante lang talaga marunong ka dapat dumiskarte, humanap ng mura pero good quality. Parang gano'n, no? Wow! Anong ginagawa mo, be? Nag-drawing ka? Ayan yung nabili natin sa Temo, di ba? Yung notepad. O, yan nga, Coloring book. coloring book. Kasi di ba nga, alam nyo naman mahilig si Yuna tsaka mag-color. Wow! Tano sikat ta? Dati ko na sa ito. Iya. Ginawa mo na to? Galing ang ganda. Ang ganda ng mga drawing nila. Hindi ko na sa ato na sa... Magandang libangan siya, Para hindi iPad ng iPad ang mga bata. Tama. Ano si Shodan So da ne. Ayan, ngayong araw sobrang dami kong nabili dito sa Temu at sobrang satisfied talaga kami. Isa sa main reason kasi kung bakit kami nag-i-enjoy sa pagsha-shopping dito sa Temu ay sobrang daming pagpipilian. Lahat ng kailangan namin ay nandito na. Good price and good quality pa. Na napaka-importante especially bilang isang foreigner dito sa Japan. Kaya naman curious din ako syempre sa mga kababayan natin na nakatira din sa abroad or sa ibang bansa. So, paano nyo ba minamanage yung pagbabudget nyo? And meron ba kayong mga tips na pwede nyo i-share sa atin? Ayan, comment nyo naman sa baba.